Nananawagan kami mula sa IRTF, sa ating Secretary ng Department of Agrarian Reform na pabilisin pa ang pagpapamahagi ng lupa, pamamahagi ng mga titulo doon sa mga agrarian reform beneficiaries na ngayon ay backlog pa rin yung CLOA. Alam natin na yung Emancipation Act ay maaring nakatulong upang mawala yung mga utang ng mga ARBs. Pero ingatan din natin na hindi ito magtulak sa lalong dispossession ng mga RBs dahilan sa alam natin na karamihan sa kanila ay lubog sa utang. So, ang kanilang mga titulo ay actually nakasanla na. So, kung mamarapatin, ayusin ng Department of Agrarian Reform, DAR, ang mga dokumentasyon ng mga natitirang RBs, halos 15% pa lang nabibigyan ng e-title mula doon sa target na 750,000. So, pabilisin ang mga survey, conflict resolution, at pagpapatitulo. Ayon kay Glipo, marami na rin naibentang Certificate of Land Ownership Award. Marami na rin ang naibenta, alam naman natin yan, pero makakatulong na kung mabilis ang aksyon ng TAR na mas masecure ng mga magsasaka yung kanilang mga titulo upang maiwasan na maibenta ng mga magsasaka yung kanilang mga CLOA. Anya, marami ring lupang sinasaka ng mga Agrarian Reform Beneficiaries o ARBs ang kalaunay na ideklarang military reservation. Marami din ang mga lupa na nasa claim ng mga Agrarian Reform Beneficiaries. Iba doon ay covered ng proclamation order dahil nadeklara silang tulad na halimbawa sa Dingalan Aurora, Nueva Ecija ay nadeklarang mga military reservation. Although yung kanilang lupa, ang kanilang mga sakahan ay matagal na doon bago pa man nadeklarang military reservation. So maraming bahagi ng Pilipinas, maraming mga magsasaka, agrarian reform beneficiaries, yung matagal nang nakaposisyon sa kanilang lupa. Subalit, nadeklarang either sa ilalim ng Estado o kaya privado. Bukod sa mga military reservation, may mga lupain ding napapasailalim sa kontrol ng Estado o nananatili sa ilalim ng pribadong pagmamayari. Ayon kay Glipo, madalas na nangyayari ang mga pagbabagong ito nang walang sapat na konsultasyon sa mga magsasaka na direktang maaapektuhan. Walang proseso ng konsultasyon at pagbibigay impormasyon sa mga magsasaka. So, binigyang diin niya ang kahalagahan ng maayos at makabuluhang konsultasyon sa mga magsasaka. So kung gusto natin na masolve, mabigyan ng resolution ang kahirapan sa kanayunan, dapat bigyan natin ng prioridad at urgency itong pagresolba sa pagmamay-ari ng lupa. Maprotektahan ang kanilang mga karapatan at kabuhayan. Nabigyan naman, halimbawa, example na yan, yung Hacienda Luisita o sa mga maraming plantasyon, nagkaroon ng mga ibang iskema dyan. Pero leaseback agreement, may contract growing. So, in effect, wala rin control yung mga individual farmers. So, how do we approach that? Na dapat may lupa sila at the same time, meron din silang control sa production nila. So, that means kailangan meron financing, may kapital, at mayroong link ito din sa iba pang estratehiya sa pag-unlad, tulad ng edukasyon at industrialisasyon. Yung paano magkakaroon ng control din ng mga magsasaka sa tinatawag natin value chain o pagdagdag ng halaga sa kanilang mga produkto. Pero kung iiwanan lang natin ang programa na ito nga, yung pagbibigay ng mga titulo at ang bagal naman umusad sa karanasan ng land acquisition and distribution dito, ang tingin natin hindi magiging successful or hindi nga naging successful na strategy, agrarian reform, upang mapawi kahirapan at pagsasamantala sa mga magsasaka. Integrated Rural Development Foundation, empowering
Rural communities since 1989. Para sa lupa, para sa pagkain, para sa mamamayan.